Hello guys, welcome back ulit sa aking YouTube channel guys. Magandang araw sa lahat. Ngayong araw guys, ituturo ko sa inyo ang Y-Delta connection gamit ang ating timer na LAD-T2 on-delay timer. So sa video kong ito, ituturo ko sa inyo ang step by step at simpleng paraan ng pag-wiring nito. Tara guys, samahan nyo ako. Okay guys, bago ko simulan ang pag-wiring sa ating Y-Delta connection, ipapakilala ko muna sa inyo ang ating mga materyales. Una, mayroon tayong push button switch na stop and start. Ito po yung contact nya dito. Normally close para sa ating stop and normally open para sa ating start. And then mayroon din tayong circuit breaker para sa ating 3-phase supply mamaya sa ating motor kasi yung motor natin ay 3-phase. Tapos mayroon tayong circuit breaker natin single phase para dito sa ating mga control sa ating magnetic contactor tsaka ating timer. Tsaka mayroon tayong timer, isang timer. Yung timer natin, ito pala yung contactor type siya. So ito magiging main contactor na din natin to. Tapos ito yung yung timer niya. Minamount lang siya dito, natatanggal-tanggal lang siya. Mayroon siyang normally open 67 and 68. Tapos mayroon siyang normally close yung 55 tapos 56. So yung timer ay on delay po siya. So, mayroon siyang settings dito na 1 second hanggang 30 seconds depende sa pag-set mo. So, kadalasan yan pag Y-Delta, 3 seconds, pwede na yan 3 seconds. So, ito yung kanya sa likod, contact niya. Halimbawa, ito, pag wala pang supply kasi itong contactor, ay yung posisyon talaga nito ay normally open. So, open talaga yung contact dito. So, ito, yung contact dito ay close siya, normally close. So, pag halimbawa, pag umandar tong contactor natin, bali ito na dito na rin kumuha yung coil ng timer natin. Pag ito mahila to siya, ganyan. Yun, so magbibilang siya, depende sa settings na sinet mo. So, yun. So, yung normally open yan ay nag-close. Tapos yung normally close ay nag-open na siya. So, pag mamatay siya, pagbalik, so babalik siya sa normal. So, ito yung principle ng ating timer na LAD-T2 timer on delay. So, ibabalik lang natin. So, bali ito na din yung pinaka main contactor natin. Tapos ito yung ating delta contactor natin. Tapos ito naman yung Y contactor natin. So nilagyan ko na lang ng marking yung ating mga contactor para hindi tayo malito. So ito yung contactor natin, pwede din lagyan to ng timer. So ito natatanggal lang to dito. So dito nilalagay yung timer natin na LAD-T2 timer. So babalik natin. So ngayon, umpisa na tayo sa ating wiring dito sa ating Y-Delta. So mag-umpisa tayo dito sa ating diagram. So yung line 1 natin ng circuit breaker, pumunta tayo dito sa stop. Normally close sa number 1. So, kuha tayo ng wire. So, mayroon na akong pin-repair na wire para hindi tayo matagalan. So, kuha tayo dito ng line 1 sa ating circuit breaker. Lagyan natin ng isang wire. Okay, nakakonect na. So, i-connect natin dito sa ating stop. So, may number 1 sa dito nakalagay. So, i-connect natin yung wire dito. So, step by step lang natin. Tapos, mayroon siyang tagging para sa mga baguhan ay hindi sila malito. So, yan na. Nakakunik na yung ating line 1. So, yung stop dito, yung number 2 niya ay nakakunik sa ating start na number 3. So, ito yung start natin, normally open. So, lagyan natin ng isang linya yan. Galing dito sa number 2 ng start natin. So, kuha tayo ng wire. So, connect tayo dito sa ating stop na number 2. Okay. So, connect natin dito sa number 3. Ayon dito sa ating diagram. So, connect natin dyan. So, step by step lang tayo guys para hindi tayo mawala. So, ayan na. Meron na dito sa number 3. So, ngayon, yung number 3
ay naka-jumper dito sa magnetic. So ito yung magnetic contactor natin. So yung magnetic main contactor natin, meron siyang 13 dito. So yung 3 dito sa start, i-connect natin dito sa number 13. So ito yung number 13 dito. Kuha tayo ng wire. So lagyan natin dito ng isang linya pa. I-connect natin dito sa contactor na auxiliary niya, number 13. So yan guys, ilagay natin dito sa number 13. So may number 13 dito, normally open. Okay, so tapos na tayo dito. So yung number 4 naman itong start, ay i-connect natin dito sa number 14 ng auxiliary ng main contactor natin. So ito yung contactor natin main, mayroon siyang 14 dito. I-connect natin dito yung isang wire sa number 14. Tapos i-connect natin dito sa ating number 4 sa normally open ng ating start. So, ang sunod natin yan, kasi dito na tayo huminto sa number 4, tapos 14 ng ating magnetic contactor. So, yung number 14 ito, ay may nakakonik pa dito na isa, papunta dito sa ating main magnetic contactor na coil A1. So, may coil itong main magnetic contactor natin, yung pinagkabitan din ng timer. So, connect natin dito sa number 14, normally open. Kuha lang tayo ng wire. Ikabit natin dito sa number 14. Ayan, ipitan natin. Okay. Tapos, pupunta dito sa coil niya na E1. So, may E1 dito na coil. Connect natin dito. So, okay. Tapos na tayo dito sa ating E1. So, ngayon, yung ito nito ng coil ng ating contactor, main contactor, so nakakunik sa dito sa ating overload. So, ito yung overload natin. Mayroon siyang 96 dito. So, kunik natin dito yung ito niya sa 96. So, ito yung ito niya. Kuha lang tayo ng wire dito. And then, connect natin dito sa ating 96 na overload ng ating contactor. Okay. Tapos, yung 95 niya ay pumunta na sa ating line 2. So, kuha tayo ng wire dito para sa ating line 2. So, dito sa 95, normally close ng overload. Papunta na sa ating line 2. So, ayan na. So, tapos na tayo dito sa ating unang hilera, guys. So, ang isusunod na naman natin dito ay yung pangalawang hilera dito tayo mag-wiring. So, ngayon, yung timer natin, mayroon siyang, ito yung timer natin, may contact siya dyan na normally open na number 67. So, nakakunik siya dito sa ating E1. So, saan yung E1 natin dito? Sa ating main contactor, ito yung E1. So, supplyan natin yung normally open na 67. So, ito yung 67 natin. So, kuha tayo ng isang wire dito. Connect natin sa E1 o coil ng ating main contactor. Okay, tapos connect natin dito sa ating timer na normally open. Maka-indicate ay number 67. So ngayon, huminto tayo dito sa 67. So yung labas na naman niya ay number 68. Pumunta siya sa auxiliary ng ating Y contactor. So ito yung Y contactor natin. May auxiliary siya na number 22. I-connect natin sa number 68. So ito yung 68 niya.
sa timer natin. Normally open. I-connect natin sa Y na contactor. Normally close. Number 22. So yung labas na auxiliary ay 21, papunta na naman sa ating delta na coil A1. So ito yung delta natin, may A1 yan. I-connect natin dito sa 21 ng Y. So lagyan natin ng ito, normally close dito sa ating Y. And then i-connect natin dito sa ating delta na coil. And then, yung delta ng ating coil na ito ay nakakonik din siya sa line 2. So, kuha tayo dito ng line 2 kasi may line 2 na dito sa ating magnetic contactor. So, connect natin yung line 2. Supply natin ang line 2 dito sa ating delta. Tapos, papunta tayo dito sa ating main contactor na ito or line 2. Okay guys. So, tapos na tayo dito sa pangalawang hilera. So, dito naman tayo sa last na hilera. So, yung timer na number 55 ay nakakonik siya dito sa number 67. So, ito yung 55 natin. Kukuha tayo dito ng wire sa 67, i-jumper natin. So, kumukuha muna tayo ng wire dito sa 67. And then, connect tayo dito sa number 55. So, okay guys, huminto tayo dito sa number 55 na normally close contact. So, yung labas nito ay 56 papunta naman dito sa auxiliary ng ating delta. So, yung delta natin ito mayroon sa auxiliary na normally close number 22. So, i-connect natin dito sa number 56. So, ito yung wire natin. Connect natin dito sa number 56 ng ating timer. Tapos papunta sa delta normally close number 22. So ayan. So yung labas naman yan ay 21 papunta sa coil E1 ng ating Y contactor. So ito yung Y contactor natin. I-connect natin dito sa number 21 ng ating delta normally close. Tapos, papunta natin dito sa coil ng Y A1. So, ngayon guys, yung line 2 naman ito, ay i-connect natin dito sa line 2 din ng delta. So, ito yung delta natin. I-supply natin yung line 2 nya. Galing dito sa delta. So, bali lahat ng line 2 nito, ng main contactor, delta, saka Y, ay isang connection lang sila. So, hindi na siya dumaan ng switching. Kasi yung dinaan dito sa mga switching at control ay yung puro line 1 lang. So, connect natin dito sa ating coil ng Y. So, ngayon guys, tapos na yung ating control circuit. So, susubukan muna natin kung gagana itong ating ginawa. Tapos, proceed tayo dito sa ating power circuit o paglalagay ng mga supply dito at pagkabit ng motor. So, itabi muna natin yung diagram. So, isasaksak ko lang.
subukan muna natin pandarin. Ayun, so gumana siya guys. Gumana yung Y delta natin. So, iyon natin. So, nagre-ready yung timer para dito sa delta. So, gumana yung delta. So, ngayon, isusunod na naman natin yung pagkabit dito ng motor tsaka yung wiring niya para sa kanyang 3-piece supply. So, open naman natin. Tanggalin natin ito. So, ngayon guys, susuplayan na natin ang ating control circuit dito sa ating main supply para sa ating motor, yung 3-piece. So, yung line 1 ito guys, ayon sa ating diagram, ito yung diagram natin. Pumunta din dito sa line 1 ng ating main. So, kuha lang tayo ng wire. Connect natin dito sa ating line 1. Okay, didiretso natin dito sa ating main magnetic contactor na line 1. So, dito sa ating diagram guys, yung line 1 din dito ay pumunta din dito sa ating line 1 ng ating delta. So, connect natin dito sa ating delta, line 1 din. So, lagyan natin ng wire. Okay, connect natin dito sa ating delta, line 1. So ngayon, dito na naman tayo sa ating line 2. So yung line 2 galing sa ating main circuit breaker ay pumunta din dito sa ating line 2 ng main contactor. So ito yung line 2 natin. Connect natin dito sa ating circuit breaker. Diretso natin dito sa ating line 2 din ng main magnetic contactor. Tapos yung line 2 niya din ay pumunta din dito sa main delta contactor. Kukuha tayo ng isang wire. Lagay natin dito sa line 2 ang ating main contactor. And then i-connect natin dito sa ating delta line 2. So okay, mayroon na silang linya. Yung line 3 natin guys, galing sa ating circuit breaker ay pumunta din dito sa ating main contactor line 3. So line 3, line 3. So line 3 din dito ng ating delta. So kuha tayo ng wire dito. So, connect natin dito sa ating line 3 ng main contactor. And then, line 3 din ng ating delta. So, connect natin dito sa ating delta, yung isang linya. Okay. So, sunod natin dito sa ating Y connection. So, yung wire dito sa ating line side, sa taas ay naka-jumper lang siya. So, i-jumper natin yung linya sa taas. So, jumper lang natin dito yung line 1. And then, connect din natin dito sa line 2. Yan, sa ating line 3. So, kinupo lang natin yung linya niya.
So okay guys, tapos na tayo dito sa bandang itaas natin. Lalagyan na naman natin yung out nya dito sa baba. So dito na tayo sa bandang ibaba guys. So ito yung diagram natin. So yung line 1 itong delta ay pumunta dito sa ating Y, line 3. So kuha tayo ng wire. Ilagay natin dito sa line 1 ng delta. And then i-connect natin dito sa ating line 3 na Y connection. Okay. And then dito sa ating Y, connect natin yung isang wire. Okay, punta naman tayo dito sa ating line 2 ng delta. Nakakonect din dito sa line 2 ng ating Y. So ito yung Y natin. So connect natin dito. So Y line 2. And then i-connect natin dito sa ating delta line 2. Tapos i-connect din natin sa line 2 ng ating Y. Tapos yung line 3 ng ating delta ay nakakonect siya dito sa line 1 ng ating Y. So lagyan natin ng wire. Connect natin dito sa ating line 3 ng delta. So okay guys, tapos na tayo sa ating mga wiring, sa ating circuit at saka control. So ngayon, ikakabit na natin yung ating motor. So ipapakita ko sa inyo kung ano ang itsura ng motor. So yung motor dito na available ay maliit lang yung motor dito. Yung Y delta talaga na ginagamit na mga motor ay yung mga 5 HP pataas, yung mga malalaking motor na. So ipapakita ko lang sa inyo yung itsura niya kasi pareha lang naman yung winding sa loob. So guys, ganito pala yung sample ng motor na 6 leads. So maliit lang to na motor. So yung dito sa tatlong linya na to ay merong U1, B1, and then W1. Tapos dito naman sa baba ay U2, V2, and then W2. So makikita naman niyo yan guys yung terminal niya. So ipapakita ko sa inyo kung paano pag-connect nito sa ating kontaktor. So guys, ito na po yung 6 na wire sa ating kontaktor, sa ating motor. So dito sa ating diagram, yung U1, B1, W1 ay nakakonect dito sa ating overload ng main contactor. So ito yung ating wire na U1, B1, may tagging na siya, W1. Tapos yung yellow natin, ito yung body natin sa ating panel or grounding natin. So dito sa ating diagram ay nakakonect siya sa main contactor, yung U1, B1, W1. So unahin natin itong U1. I-connect natin dito sa, ito yung overload natin. So connect natin dito sa line 1 nya or T1. Kasi dito sa overload natin may naka-indicate na T1. Ito yung para sa motor nya. So okay, na-connect na natin yung ating U1. So sunod natin yung V1 natin. So ito yung V1 natin, yung color blue. I-connect natin dito sa ating T2 ng ating overload protection. So ayan. So yung pangatlo natin, yung W1, connect natin sa ating line 3 or T3. So okay, tapos na yung tatlong wire natin. So dito naman tayo punta sa ating pangalawang connection sa ating U2, V2, and W2. So ngayon, ang unahin natin dito ay yung U2. So ito yung U2 natin, yung color black. So i-connect natin siya dito. Yung U2 natin ay pumunta dito sa delta natin, line 3. So ito yung delta natin. So connect natin dito sa ating line 3.
Okay. So yung V2 natin, yung sa gitna na wire, ay nakakonek dito sa ating line 1. So ito yung line 1 natin sa ating delta. So V2, i-connect natin dito sa ating line 1 ng ating delta contactor. Okay, yung last natin, ito yung W2, yung sa gilid, ay pumunta sa line 2 ng delta contactor. So, okay guys, tapos na yung pag-wiring natin sa ating mga contactor, tapos sa ating motor. So, lalagyan ko lang muna ng indicator dito sa ating delta tsaka Y, kung makikita nyo para malaman nyo kung gumagana siya. So, ngayon guys, tapos na tayong mag-wiring. Nakabit na natin lahat, yung motor tsaka yung control ng ating contactor. So mayroon tayo ditong supply na 3-piece natin na distribute na din natin sa ating mga contactor. Ngayon, yung motor natin, yan yung motor natin. So maliit lang siya kasi sample lang siya. Tapos ito yung mga leads niya dito, nakakonect na yung mga wire niya. So ito yung 3-piece supply natin, i-on lang natin to. Yun. Tapos yung circuit breaker natin sa ating control, ito po sa likod. Ayun, naka-on na siya. So ngayon, may mga indicator siya para malaman natin kung ano yung umandar. So ito yung indicator natin, yung una na green para sa ating main contactor. Tapos ito naman yung pangalawang green natin para sa ating delta. Tapos yung pula naman para sa ating Y. So ngayon, pag paandar natin, dapat yung sasabay dyan na aandar ay yung main contactor natin. Tapos yung Y. Tapos after na maset yung maabot yung timer niya, halimbawa dito sinet natin ng 3 seconds, magpapalit na naman, lilipat siya dito sa delta. Kasi may timer tayo nilagay para sa delta. So yung main contactor natin ay naka-steady lang siya. So ngayon, susubukan kong i-on dito sa ating start. So dapat aandar yung main contactor natin, tapos Y. Ayun. So mandar siya. So ngayon, nagbibilang siya, lilipat siya sa delta. So yun. So ngayon, gumana yung ginawa natin na Y delta connection. So subukan na natin patayin. Ayun. So sa unang paandar mo, ayon sa ating diagram, ay sabay po yung main contactor natin, tapos yung Y. Kasi yung Y delta ay ginagamit po siya, pang-calibrate po siya ng mga malalaking motor para mapwersa po siya ng pagpapaandar. Kasi hindi po siya mapaandar ng normal na control lang. Kaya ito yung ginagamit sa mga Y delta. So subukan natin ng ulit. So sabay yung main contactor tsaka Y connection. After 3 seconds, lumipat na naman dito sa delta. So yun lang yung Y delta connection guys. So tuloy-tuloy lang siya. Okay guys, hanggang dito na lang ang aking video tutorial sa araw na ito. Kung nakatulong ang video ko sa iyo guys, maaari kang mag-subscribe sa aking YouTube channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Pindutin mo na din yung bell notification para ma-update ka kung may bago akong mga video. Okay guys, salamat po at ingat. God bless po palagi. Maaari po kayo mag-comment sa baba kung may mga katanungan po kayo. Hanggang dito na lang at maraming salamat. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting